ako dyan ha! Mag-aaral na kasi si Kuya James! Okay, so guys, ngayon pupunta tayo ng court dahil mag-stretching tayo, mobility, and for 2 days, tumakbo tayo. Sprints, jogging, long jump. So, sobrang sore ng legs natin ngayon. And ngayong araw ito yung pinaka-workout natin. So, may sinabi ako before nung season 1 na you will not be 100% every day. Pero ang importante na, for example, ngayon 100% ka, well rested ka. Siyempre yung pagod na yun, dala-dala mo yun bukas. Mababawasan yung intensity or yung, syempre may kasama pagod. After 2 or 3 days or 4 days, syempre mas pagod ka na nun. And siguro you're left with 60-70% compared nung fully rested ka. Pero importante dito is kung paano mo ilabas yung 100% nung 60% na natitira sa'yo. So it doesn't actually mean na kailangan lagi ka tumatakbo, or I mean kailangan ganito lagi yung lakas mo. Kung ano yung 100% na pwede mong gawin today, yun yung gawin mo. And sometimes, minsan may sakit tayo, hindi tayo makatayo talaga. Totally, wala tayong kayang gawin physical activity. You can read, you can watch, maybe during that time, yun yung 100% mo. But learning how to like maximize or give your 100% sa everyday na ito yung kaya mong gawin, regardless sa kung ano man yung ginawa mong kahapon. Iba-iba yung sitwasyon natin everyday. Kung kaya mong ibigay yung 100% sa natitira mong lakas every single day, not talking about basketball only, sa kahit na ginagawa mo, doon mo makita yung resulta. So now we cannot run, but we can stretch. Bawat ganun mo parang struggle eh. Nandun lahat eh. Oo. Nandun eh. Oh, sa long jump to, coach. Coach, sa long jump yan. Okay, so guys, tapos na tayo mag-stretching, and yung sinasabi ko kanina, very important yun. Let's say for example, you're left with 60%, you should be able to give the 100% of that 60%. And the easiest way para ma-imagine nyo is, for example, meron kang 10 bala, literal, bullet. So yung 10 bala mo na yun, every time fully rested ka, meron kang 10. No, kapag napagod ka, syempre the next day, kumbaga yung ramdam ng katawan mo, yung condition ng katawan mo, pwedeng 9 na bala na lang natitira sa'yo, or 8 bala na lang. And then the next day, magiging 7, magiging 6. Doon mo siya tignan kahit mag-rest ka ngayong gabi na to, pero dahil may pagod ka na naramdaman kahapon, hindi ka na kasing fresh katulad nung kahapon na kung saan mag-start ka pa lang talaga. Pero importante dito, if you are left with 6 bullets, kailangan mo malaman kung paano mo i-maximize yung 6 bullets na meron ka. So syempre kapag nag-full rest ka, mga 1-2 days or 3 days rest, doon babalik sa 10 yung bala mo. Pero habang nag-i-ensayo ka araw-araw, syempre yung madidrain ka, hindi lang sa ensayo, even if kahit sa business and whatever, syempre madidrain ka, hindi lang physically, mentally. So syempre yung bala mo, yung kumbaga yung pag-reload mo, hindi na magiging mas mabilis, hindi na magiging mas responsive yung katawan mo, yung isip mo, dahil meron ng pagod na kasama. But the very important thing is, hindi yung pagod eh. Ano yung gagawin mo dun sa natitirang energy na meron ka? Ano yung gagawin mo dun sa natitirang bala na meron ka for you to be able to finish the task or improvement na sinisik mo for the day? Sabi ko nga kanina, sometimes you feel sick, or sometimes you are really sick, or sometimes hindi ka makagalaw, you're injured, hindi ka talaga makakatakbo, hindi ka talaga kung ano man dapat mong ginagawa. There's still something na pwede mong gawin for improvement. You can read a book, you can watch a video that can help you improve. Hindi ka man nakakagalaw, hindi ka man nakakatayo, hindi ka man nakakapag-isip talaga fully, pero there is always something that you can do based dun sa nangyayari sa'yo. So if you are left with 1 bullet, naubos ka na, drain ka na with 1 bullet, isipin mo kung ano yung pwede mong gawin. Make the 100% out of that 1 bullet that is left. Make the 100% of that 10% that is left inside of you para mas
maging productive ka everyday. So again, being productive is not only about running. Hindi laging suntok, hindi laging parang gera, hindi laging dapat sobrang aggressive. Sometimes you have to think smart, and being smart is one of the fastest way para mas makuha mo yung improvement. So guys, what will you do if you have 3 bullets left dito sa araw na to? Dahil pagod ka na ng mga nakaraan, what will you do? Ano yung kailangan mong gawin? How can you maximize the remaining percentage ng lakas na meron ka? Hindi lang physically, mentally, spiritually, everything that you have. How can you maximize, or how can you put out the 100% of whatever it is that is left inside of you? So guys, that's the message for today. Gusto tayo mag-stretching, hindi tayo napawisan ng sobra, hindi tayo kasing pagod ng kahapon. Pero this stretching is as important as the running. So, ilang guys, sana nakuha mo yung message itong vlog na to. And yun, masaya ako na nagagawa natin yung mga ganitong klase ng vlog. Go! Let's go! Let's go! Sprint! Let's sprint! Sprint! Sprint pa uwi! Sprint ka mag-isa mo! Let's sprint! Let's sprint pa uwi! Tara! Nakakita ka na ba ng kaibigan mo na nag-workout, nag-ensayo, o kung ano mang ginawa niya para magpakondisyon? Tapos ay pupunta ng tindahan at bibit-bit na Mountain Dew. Pare, hindi sa akin to. Kay Kuya James. Pare, bawas na eh! Walang bawas siya. Pare, bawas na! Hindi, ganyan niya. Ganyan eh! Lumagok na! Kaya Joe, ano sa tingin mo, ginagawa tong bahay na to? Siguro sa tingin ko baka ginagawa. Hindi, tapos na yan. Uy! Kuya! Ginagawa niyo po yung bahay? Ginagawa niyo po? Ginagawa pala yung... Ganyan. Sisira niyo ata eh! Ganyan pala yung tsura pag ginagawa, no? Sisira. Kuya! Maglilabor ako dyan ha! Mag-aaral na kasi si Kuya James! Sila sideline. Kala ko mason ka na pare. Sa bahay yung pare. Sa bahay, sa bahay. Isang sit lang dun eh. Okay, so guys, yung vlog natin ngayon, nag-start siya ng stretching and sana nakuha nyo talaga yung mensahe na yun. Obviously, yun yung nangyari kahapon. So kanina umaga bumili lang tayo ng pandesal, hindi rin tayo nakapag-jogging dahil sobrang sakit pa rin ang legs. Usually mga 3 to 4 days namin ipapahinga yung ganitong klase kasi nung first 2 days namin tumakbo kami, kung napanood nyo yung mga vlog natin noong nakaraang mga araw. Tumakbo kami, nag-plyo kami, tapos nag-jogging kami. Grabe yung epekto sa legs, sobrang sore niya and hindi enough yung 1 day recovery. So we'll rest again today, which is yung nakita nyo. Obviously pinagsama natin yung 2 umaga sa isang vlog. And sana nakuha nyo talaga yung message namin yan. So mga vlogs natin ngayon guys, sasama ko lang kayo sa pang araw-araw na activities namin. Whether chill day yan, ensayo day, or game day, dayo, piso-piso, dayo invitational, or kung ano mang ginagawa namin, gusto ko kayong isama guys para makita nyo yung rawness kung paano namin gawin yung mga activities namin together, sama-sama. Ay, nandito lang kami sa bahay. And hopefully may mapulot kayong may mapulot kayong aral sa araw-araw. So guys, maraming salamat and nakita nyo lang kung paano kami mag-relax, mag-chill, and kung anong mga activities na ginagawa namin kapag hindi naman kami nag-ensayo. How we treat our bodies, kapag nag-stretching lang, relax lang, how we recover, and of course, kung paano rin tayo mag-i-ensayo, mag-bounce back dun sa recovery na ginagawa natin. So guys, kita-kita tayo sa vlog bukas and maraming salamat. Guys, Dayo is back! Repeat! Dayo is back!